day. This is Group 5 and we are presenting the business process outsourcing or also known as BPO. So yan, next slide please. In the late 1990s, emergence of call centers. So noong 1990s, nagsimula ang pinakakilala at pinakamalaking BPO industry dito sa Pilipinas. Ito ang mga call centers. Naging isa ang Pilipinas sa napakaraming investors, international, dahil ang Pilipinas ay isa sa English-speaking country. Ayan, next slide please. Noong early 2000s naman, rapid growth and diversification. Nagsimula kumalat at lumaki ang ganitong industriya dito sa Pilipinas kung saan ay maraming nag-invest na foreign clients. Dito, nagkaroon ng iba't ibang uri ng services offered by this kind of industry. Isa ang Pilipinas sa mas pinipili ng Western clients, kaya kung makikita natin, diba, maraming mga call center at mga call center sa Cubao, sa Makati, pati sa Visayas at yun, marami din sa ganung mga lugar. So, number 3, government support and infrastructure. Dahil sa paglaganap at matagumpay na paglago ng BPO sa Pilipinas ay sinuportahan ito ng government sa pamamagitan ng pag-invest dito at pagsasagawa ng PEZA. Ang PEZA ay ang Philippine Economic Zone Authority, kung saan ay mananatiling independent ang ganitong industriya pero lahat ay dadaan pa rin sa gobyerno o sa legal na paraan. Next slide. Yan. Mid-2000s, global leadership in voice services. Yan. Dito nakilala na ang Pilipinas sa matagumpay na sasagawa ng pagtatrabaho sa BPO. Yan. Nahigitan na nila dito yung iba pang mga kumpanya ng other countries. Yan. Ibig sabihin, kumbaga mas mataas na yung ratings dito sa Pilipinas kaysa sa ibang bansa. Kaya naman mas pinipili ito ng mga Western clients, Western investors para dito sila magtayo ng kanilang business. Yun, parang gagamitin nila yung Pilipinas sa kanilang business. So yun. Kaya naman mas kilala ang Pilipinas bilang call center capital of the world. Yun, nung sa number 5, late 2000s. Diversification and higher value services. So yun, nung lumago yung outsourcing sa Pilipinas ay nagsimula na sila magpakilala ng mas marami pang services tulad ng finance and accounting, healthcare outsourcing, IT outsourcing, and knowledge process outsourcing. Kaya naman mas marami na ang demand nila for workforce. Kaya hindi na rin mahirap humanap ng trabaho o makapasok sa ganitong uri ng trabaho. Next slide, please. Number 6, 2010s, continued growth and technological advancements. Dahil sa mas tumataas na ekonomiya ng BPO industry, ay mas nagiging advanced din ang kanilang mga service na ino-offer. Mas dumadami pa at mas lumalawak ang kanilang saklaw sa industriya na pinagtutuunan ng investments ng mga foreign countries. And lastly, number 7, current landscape, BPO as a key economic driver. Yun, isa ang BPO industry sa Pilipinas sa nagko-contribute sa ekonomiya nito. So, sa matagumpay na paglago ng industriya, ay mas tumataas ang demand nila sa workforce. Ibig sabihin, mas marami ang nagkakaroon ng opportunity para magtrabaho. Tumataas din lalo ang GDP ng bansa at ang ekonomiya nito. Kaya naman, ay kayang-kayang may pagsabayan ng Pilipinas sa other countries kung pag-uusapan ng ganitong uri ng industriya. So, yan. Next reporter, please. Hello everyone, my name is Romalyn B. Boses and I'm assigned to report about this what is business process outsourcing or BPO. Business process outsourcing
is a contract whereby a firm outsourcers transfers its processes along with the associated operational activities and responsibilities to a third party or BPO operator, so that the third-party BPO operator provides the required services to firm's customers for an agreed consideration. It means po ang business process outsourcing sa human resource management ay ito po yung mga pagkuha ng mga organisasyon ng mga serbisyo ng HRM mula sa isang o sa iba pang kumpanya or as a provider. Ito ay isang paraan po ng pagtatrabaho na nagbibigay daan sa mga kumpanya na i-outsource yung mga kanilang mga HRM functions tulad ng mga recruitment, selection, pagbabayad ng mga sweldo at iba pa. BPO services are included in retail banking, insurance, travel and hospitality, automobiles, telecom, pharma, finance, accounting, and human resource. Tulad nga po ng nasabi ko kanina, sa halip po na magkaroon ng sariling HRM department ang isang kumpanya ay nagpapahintulot sa isang BPO provider na mga siwa ng HRM function para po sa kanila. Next. That's about this. And additionally po, sa pamamagitan po ng BPO sa Human Resource Management, ang mga kumpanya ay nakakakuha ng mga benefits tulad po ng pagtitipid sa gastos o sa pagpapatakbo ng HRM department nila, pag-access sa mga eksperto ng mga human resource at pagkakaroon ng mas malawak na network ng mga aplikante para sa recruitment. And ito rin ay maaaring magbigay ng mas mataas na antas po sa mga kahusayan at magiging epektibo sa human resource management function. And dahil ang mga BPO provider ay may mga specialties po sa mga karanasan po sa larangan ng human resource management. And ang BPO po ay isang popular po na modelo ng negosyo sa kasalukuyan po natin ngayon, lalo na po sa mga industriya tulad po ng call center, IT at iba pang mga serbisyo po. Ang BPO sa HR, sa Human Resource Management din po ay nagbibigay daan din po sa mga kumpanya na mag-focus sa kanilang core business at ipaubaya ang mga hindi core na gawain sa mga espesyalista po. And next, let's proceed sa two types of business process outsourcing or BPO. First is back office outsourcing. This category involves outsourcing internal business functions such as payroll, HR administration, document management, and accounts payable. These functions are not directly customer-facing and are focused on internal operation. Means po, ang back office po ay isa sa mga uri ng mga BPO na nakatuon lang po sa pagsasagawa ng mga nakitang gawain sa likod ng mga operasyon ng isang kumpanya. Ito ay tinawag na back office dahil ang mga gawain na ito ay kumbaga hindi po hindi direktang nakikipag-ugnayan po sa mga customers or clients, or kunyari po through video calls, ganun po, through meetings online, ganun. Ang mga halimbawa po ng back outsourcings ay ang mga accounting, finance, HRs, IT support, data entry management, mga ganun po. Through calls lang po siya. And second is
Second is front office outsourcing. This category involves outsourcing customer-related processes such as customer service, call center operation, technical support, and social media marketing. And these functions are customers facing and involve direct interaction with customer. Sabihin, ang front office outsourcing ay isa rin po sa uri ng business process na nakatuon po sa pagsasagawa ng mga direktang gawain. Ito pa ay nagkipag-ugnayan sa mga customer o kliyente ng isang kumpanya. Tinawag pong front office dahil ang mga ginagawa po dito ay nangyayari sa harap-harapan po, kumbaga face-to-face na operation ng isang kumpanya, like parang interviewing, yung ganun po. Ang halimbawa po nito is yung mga customer service, yung mga technical support, sales marketing, reservation at booking, yung mga ganun, mga face-to-face po. And that's all. And these two categories of BPO in human resource management help an organization streamline their operation and its focus on their core competencies while outsourcing specific HR function to specialized service providers. That's all po. Next reporter. Hello, my name is Denilyn C. Ramos, the next reporter. And ang area report ko po is tungkol sa need of the BPO. BPO is the practice of assigning non-core tasks to an outside company so that the business may focus on its important abilities. The following are some important aspects. Number 1, focus on core business. BPO analyze BPO organization to focus on their core business function by outsourcing HR-related tasks. Dahil po sa pag-hire ng isang business ng BPO, mas nakakapag-focus na sila sa main goal nila or sa company kasi malaking tulong na may business process outsourcing para di na po sila mahirapan sa maraming trabaho kasi may BPO na silang katulong. Number 2, cost efficiency. Business can save money by implementing BPO and HRM, lowering the need to maintain an internal HR team and the associated cost of infrastructure, training, benefits, and salary can be achieved by outsourcing HR functions. Yung company po dito nag-hire ng BPO na nakakapag-save po sila ng money kasi imbis na gastusin nila, imbis na makagastos sila sa pagte-training, benefits, saka sahod ng mga possible employee nila, doon na po nila pinopondo sa BPO and nakakapag-cut sila ng gastusin dahil po doon. Next po. Evidence and expertise. HRM focus BPO providers are provided with the skills and knowledge needed to maintain HR process properly. Yung HRM is nagpo-focus na lang po sila sa pagtuturo sa BPO ng mga skills, kunwari po sa call center, itinuturo na lang doon kung paano ka makakabenta, paano sumasagot ng tawag, mag-handle ng mga customer, ganon. Ituturo na lang nila yung mga expertise na alam nila para maging effective or magka-sales po, and syempre magka-sales din po sila. Number 4, stability and flexibility.
BPO provides make quickly adjust HR resource and assistant to fit the needs of the company during time of growth and downs. Pag sinabi pong stability, ito po yung ability ng isang tao sa pag-handle ng maraming trabaho. So, ang BPO po, ganun po sila, especially po sa BPO. May mga kota-kota po sila. May insensitive pag nakakota ka, kaya hahatak ka rin po para makabenta ka rin po. And flexibility po naman mabilis rin po silang maka-attach ng pagbabago ng specialty para para yung customer ninyo, iba-ibang lahi from English to Japan, salita mo, ganun po. Kagalingan ang mga nagtatrabaho sa BPO. Number 5. Technology and innovation. BPO companies are cutting edge to tools, HR tools, and technology to improve earnings and streamline HR process. Ano po dito? Since sa BPO ka nagtatrabaho, magsasagot ka ng tawag, mag-a-assist ka ng customer, magbebenta ka sa lahat po. Yung gagawin mo to online or gamit ang technology. Yung innovation naman po, ayun yung mga new app na gagamitin mo para kung may mga customer ka sa kahit saang lugar, i-click lang doon sa app mo at makakapag-order na po sila. Next reporter po. Good day everyone. I'm Santiago Rafaela May and I'm going to tackle the services offered by BPO companies. Number 1, customer support and services. Handling customer inquiries, providing technical support and managing customer relationship through various channels such as phone, email, chat, and social media. Ang customer support and service ay tumutukoy sa pagbibigay ng tulong at suporta sa mga kliyente upang tugunan ang kanilang mga katanungan, alalahanin at mga pangangailangan kaugnay sa mga produkto o serbisyo na inaalok ng isang kumpanya. Ang pangunahing layunin ng customer support and services ay ang magbigay ng kasiyahan at magtaguyod ng matatag na relasyon sa mga kliyente. Ito ay mahalaga sa pagpapanatili ng pagiging tapat ng mga kliyente, pagpapakumbaba at pagpapalago ng negosyo. Sa pamamagitan ng maayos na customer support at service, ang mga kliyente ay maipaparamdam na kanilang pinapahalagan ang kanilang kailangan. Number 2, data entry and data processing. Managing and processing large volumes of data, including data entry, data validation, data cleaning, and other data-related tasks. Ang data entry at data processing ay ang mga terminong ginagamit sa teknolohiya ng impormasyon upang ilarawan ang mga nakasulat na impormasyon sa elektronikong format at isalin ito sa mga sistema o database.
Ang data entry ay proseso ng pagpapasok ng impormasyon mula sa mga pinagkukunan tulad ng mga dokumento, mga form, o mga spreadsheet na isang computer o iba pang elektronikong aparato. Ito ay sinasagawa sa pamamagitan ng pagtatype o pag-input ng mga datos mula sa mga pinagmumulan ng mga special na software o mga application. Next slide po. Number 3, human resources outsourcing. Handling HR function such as recruitment, employee onboarding, payroll administration, benefits administration, and employee relations. Ang human resources outsourcing o HR outsourcing, isang konsep kung saan isang kumpanya or organisasyon ay nagpapagamit ng serbisyo ng ibang tao o kumpanya upang ipagpatuloy o ipaubaya ang ilang aspeto ng kanilang mga gawain sa HR. Kapag isang kumpanya ay nagpapasya na mag-outsource ng kanilang HR functions, ibinibigay nila ang responsibilidad ng pag-aayos ng mga bagay tulad ng hiring, pagkakaroon ng record ng mga empleyado, payroll management, employee benefits, training at development, at iba pa sa isang third-party service provider. Number 4, IT support and services. Providing technical support, software development, application maintenance, and other IT-related services to help businesses manage their technology infrastructure. Ang IT support and services ay isang mahalagang bahagi ng maraming organisasyon sa kasalukuyang panahon. Ito ang nagsisilbing tulong at suporta sa mga technical na issue at mga pangangailangang kaugnay sa teknolohiya. Sa kasalukuyan, maraming individual at mga kumpanya ang umaasa sa mga modernong aparato at sistema upang mapadali at mapabilis ang kanilang mga gawain. Gayunpaman, hindi maiiwasan na magkaroon ng mga technical na problema at mga hamon sa paggamit ng mga ito. Last, telemarketing and sales support. Conducting outbound sales calls, lead generation, appointment setting, and other sales-related activities to support client businesses. Ang telemarketing and sales support sa pagbebenta ay proseso ng paggamit ng telepono upang makipag-ugnayan, mag-promote at magbenta ng produkto o serbisyo sa mga potential na customer. Sa telemarketing, ang layunin ay maipakilala ang isang produkto o serbisyo sa pamamagitan ng pagsagot sa mga tawag o pagtawag sa mga potential na customer. Kinukuha ng mga telemarketer ang kanilang mga customer list at idinisenyo ang mga diskarte upang makumbinsi ang mga tao na bumili sa kanilang mga produkto at serbisyo. Next reporter po. I'm Maria Altea Reyes and ang i-report ko po yung future prospect of business process outsourcing in India. The first is global outsourcing trends. The outsourcing industry is evolving globally and India is a significant player known for cost-effective and skilled service. Yung outsourcing industry ay nag-evolve dahil din sa pag-upgrade ba ng ating technology. Yung cost-effective sa kanila, ito yung pagkakaroon ng hindi malaking gastusin sa pasahod at operasyon sa India. Kaya halos yung mga foreign po, sila yung mga kinukuha. Ito rin yung isang pangunahin dahil kung bakit ang India ay ang pangunahing
pinupuntahan para sa outsourcing ay ang kakayahan nilang magbigay ng cost-effective na serbisyo na mayroong kalidad. Katulad na lang dito sa atin sa Pilipinas. Kahit gaano yung trabaho mo, yung hindi ganun kalaki yung minimum wage natin. Yung pangalawa naman ay ang technology. Sa technology, automation and AI are changing the BPO landscape, leading to a shift towards high-value services. India is updating by upskilling its workforce. Dahil po sa pagbago o paglago ng mga technology sa ating bansa at sa bansa ng India, nagsisikap sila na mag-upskill o mas hinahasa pa nila sa ang kanilang kasanayan na tangkilikin yung mga technology para mas magaling. Kahit na magaling na sila dito, mas hinahasa pa nila ang kanilang sarili ba. Katulad na lang po dito sa Pilipinas, napanood ko po yung sa YouTube, yung Constrix Philippines po. Yung country leader na nila na si Amit Jaga, utilizing AI in BP operation. Ibig sabihin, parang pinapasok niya na yung mga AI sa mga operation ng mga BPO. Pinaliwanag niya dito yung generative AI daw ay mas makakatulong na mapadali ang mga bagay-bagay o yung trabaho. Katulad na lang po sa atin, yung mga estudyante po na mga gumagamit ng ChatGPT, natutulungan po sila na kung paano malalaman na paano gawin yung isang bagay. Next slide po. Skills and talent availability. The availability of a skilled and adaptable workforce is vital for the IT industry. Maliban po sa ating bansa na marami din na yung nasa larangan ng IT industry, ngunit yung India, sila yung mas kilala na magaling pagdating dito sa IT. Marami sa kanila ang mga nakakakuha ng mataas na edukasyon, katulad sa engineering, computer science, at yung iba pang kaugnay na kurso dito. Kilala rin yung mga Indiano na katulad nating mga Pilipino na masisipag. Napansin ko din to napanood ko rin sa isang vlog na yung asawa niya na Indiano, yun nga, masisipag sila sa mga gawain nila. Tapos ang India ay mayroon din na ilang malalaking IT companies na kilala sa buong mundo, tulad ng Tata Consultancy Services o TCS, Infosys, Wipro at HCL Technologies na ay nagbibigay ng malaki ring kontribusyon sa global IT landscape nila. Sa cultural compatibility. India has often been praised for its cultural compatibility with Western countries, particularly in terms of language proficiency and understanding of global businesses practices. Sa India po, magaling sila o nakakaunawa sila pagdating sa English language. Kaso nga lang po, yung iba yung kanilang accent. Kaya ang iba yung natatawa pa dahil nga sa accent nila. Pero magaling sila makaunawa. Parang sa atin lang, nakakaintindi tayo at nakapagsalita rin ng English. Pero may iba yung medyo iba accent. Pero ayun nga po, nakakaunawa tayo. At ang kakayahan na makipag-usap sa English na ito yung pangunahing wika na sa negosyo ay nagbibigay daan para sa ating negosyo nga, para mas mabilis yung makipag-usap at proseso na sa negosyo. Kaya dahil dito, ayun nga po.
maano yung India sa kumpanya mula sa iba't ibang mundo, bahagi ng mundo. Pa-next nga po. Data security and compliance. India is enhancing its regulatory framework and infrastructure to ensure secure handling of data, addressing concerns about data security and compliance. Yung sa patuloy na pag-unlad ng regulatory landscape at teknolohiya sa kakayahan, inaasahan na mas lalago pa nga ang sektor ng BPO sa India na may matibay na pundasyon ng seguridad, kalidad at pagsunod sa mga regulasyon. Kaya mas magkakaroon na ng tiwala ang magiging kliyente dahil sa patuloy na magandang pag-unlad ng outsourcing business. Government initiatives, government policies promoting a business-friendly environment is of doing business, and infrastructure development impact the BPO industry positively. The Prime Minister Narendra Modi and Indian government has also been enacting initiatives in favor of their $39 billion BPO industry sa India ay nagbibigay din na daan sa mga kumpanya ng business ng BPO. Yung kanilang government mas sinusuportahan sila sa mga bang yung pagtakbo sa mga BPO, mas sinusuportahan sila ng government nila dito. Dahil din rito naasahan na tataas ng halos 80% ang kanilang kakayahan sa serbisyong ito. Kaya inaasahan nga, yun nga sabi ko kanina, na aangat ito dahil din sa magandang government support. Sa katunayan nga rin dito din sa atin, sa BPO BPO companies sa Pilipinas, enjoy an average of $500 in tax incentives annually, and it's even higher for BPO companies operating within designated Philippine economic zones. And the last, challenges. Challenges include rising competition, the need of innovation, and addressing concerns related to the data, privacy, and security. Yun nga, dumadami na ang nagiging kakompetensya nila. Katulad sa atin, tayo, ang Pilipinas, isa na rin sa kanilang kakompetensya dahil nagiging in-demand na rin nito sa ating bansa. Kailangan na sumabay sila sa uso, sa paglago ng technology, ang mga kumpanya ng BPO sa India upang manatili o lumago sa ang kanilang industriya. Ang mga kumpanya ay kinakailangan na tiyakin nila ang kaligtasan ng mga tao at iba pang mga sensitibong impormasyon sa kanilang kliyente dahil mga paglabag sa data privacy at security ay maaaring magkaroon ng malubhang epekto hindi lamang sa reputasyon ng kumpanya kundi yung maging sa buong industriya nila. Yun lang po. Thank you po. Next reporter. Hello po, my name is Abigail Warin. Ang topic ko po is future prospect of business process outsourcing in India din, katulad kay Reyes. The BPO industry is expected to continue to grow in the next 10 years. This growth will be driven by the several factors including the increasing adoption of digital technologies, the need for cost saving, and the desire for businesses to focus on their core competencies. Sa digital technologies ay may malaking epekto sa industriya ng BPO sa India. For example, AI, ang paggamit ng artificial intelligence or AI upang automatikong gawin ang mga
gawain tulad ng customer service at data entry ay nagresulta sa mas mataas na kausayan at pagtitipid sa gastos para sa mga negosyo. Bukod dito, ang cloud computing ay nagpapadali para sa mga negosyo na i-outsource ang kanilang IT operations. Sa cost savings ay mahalagang bahagi din po sa industriya ng BPO sa India. Ang mga negosyo sa buong mundo ay nag-outsource sa India dahil sa kanyang competitive advantage sa labor cost. The lower cost of skilled labor in India allows companies to achieve significant saving while maintaining quality services. From customer service to data entry and IT support, the BPO industry in India benefits from this economic advantage at nagpapalago at pinilikha ng mga oportunidad sa empleyado. Tapos, the desire to focus on core competencies aim to enhance a business primary compatibilities by outsourcing non-core functions. Businesses help themselves allocate resources more effectively and enhance their overall performance. Sa halip nagugulin ng oras at enerhiya sa mga gawain na hindi direkta kaugnay sa kanilang pangunahing expertise, mas nagiging maayos ang paggamit ng kanilang mga resources sa mga core function or specialty na nagbibigay ng kakaibang halaga sa kanilang negosyo. And this leads to increased productivity and improved overall business performance. At isa pa sa mga pangunahing dahilan ng paglago ng industriya ng BPO sa India ay ang customer preferences. Mula sa iba't ibang bahagi ng mundo, ang mga company ay nag-outsource ng kanilang non-core na business process sa India. The main reason for this is the cost advantage that India offers. The labor cost in India is significantly lower than the other countries. Bukod dito, ang workforce sa India ay mataas ang antas ng kasanayan at mahusay sa paggamit ng English. Kaya ito ay perfectong destination para sa mga kumpanyang nagnanais na i-outsource ang kanilang business processes. That's all po. Good day everyone. My topic for today is what is knowledge process outsourcing? KPO is a firm of outsourcing when company delegates knowledge, intensive and information-based tasks to external service providers. It involves the outsourcing of activities that requires expertise, analytical skills, intellectual capabilities. Ang KPO ay isang uri ng outsourcing kung saan ang isang kumpanya ay nagpapasa ng mga gawain na may kinalaman sa kaalaman at impormasyon. Sa isang panlabas ng nagbibigay ng serbisyo, ito ay tumutukoy sa pag-outsource ng mga aktibidad na nangangailangan ng kasanayan sa pagsusuri, katalinuhan at kakayahang intelektual. Ang halimbawa po ng KPO ay isang kumpanya na nagbibigay ng mga serbisyo sa panaliksik at pagsusuri ng merkado para sa isa pang kumpanya. Sa pamamagitan ng KPO, maaari nilang ipasa ang mga gawain na nangangailangan ng espesyalisadong kaalaman at kasanayan sa ibang kumpanya upang mapabuti ang kanilang operasyon at kompetisyon sa merkado. Type of KPO: Research and Data Analysis. Ang research data analysis ay ang proseso ng pagsusuri at pag-aaral ng mga datos upang makabuo ng impormasyon o conclusion. Legal process outsourcing. Legal process outsourcing ay ang
pagkakaroon ng mga legal service o kagamitan na tinatangi sa isang third-party provider. Sa halip na gawin ito sa loob ng isang kumpanya o organisasyon, engineering and design service, financial process outsourcing. Ang financial process outsourcing naman ay ang paglipat ng mga proseso o serbisyo sa mga financial na gawain ng isang kumpanya o providers. Engineering and design services. Ang engineering and design services ay mga serbisyo na may kinalaman sa paglikha ng disenyo at engineering ng produkto o sistema. Intellectual property outsourcing. Ang intellectual property outsourcing ay ang paggawa ng mga gawain na may kaugnayan sa mga intellectual na naayarian sa ibang provider. Meron po tayong benefits of KPO. Yun naman po is yung access to specialized skills, cost saving, scalability and flexibility, focus on core competencies. Next slide po. Wait lang, nawala yung need. Pa-stop muna Risk of KPO. Data security and confidentiality, quality control, and defensivity on external providers. Yun lang po. Next reporter po. Proceed na po, Miss Simbolas. Wala po si Miss Sibilia. I'm Jonah Simbolas, reporter. Downsizing o tinatawag din bilang pagbaba ng laki ay tumutukoy sa sinasadyang pagbawas sa dami ng mga empleyado ng isang kumpanya o ang pagbabago ng estruktura ng kanilang operasyon. Upang daw po mapabuti ang kahusayan at mabawasan ang gastusin o makisabay sa pagbabago ng kondisyon sa merkado, kasama sa proseso ang pagtanggal ng mga hindi kinakailangang posisyon o pagsasama ng mga departamento o pag-outsource ng ilang gawain sa mga panlabas na nagbibigay serbisyo. So, halimbawa po nito, ang isang kumpanya ay nagdedesisyon na magkaroon ng downsizing upang masanay daw po sa mabilisang pagbabago sa merkado at mabawasan ang kanilang operasyonal na gastusin bilang bahagi daw po ng downsizing. Ilan daw pong posisyon sa iba't ibang departamento ay inalis at ilang gawain daw po ay nilipat sa mga third-party services provider. Ito daw po ay isang hakbang na kadalasang kinukuha ng mga kumpanya upang mapanatili ang kanilang kakayahan na mag-operate sa isang mas mabilis, mas epektibo at mas mabisang paraan. Employee incentive stock option. Employee stock option are a form of incentive where employees are granted the option to purchase company stock at a predetermined price within a specified period. Ang ibig sabihin nito ay ang employee stock option ay isang uri ng insentibo
kung saan ibinibigay sa mga empleyado ang mga karapatan na bumili ng stock ng kumpanya sa isang itinakdang presyo, kilala bilang exercise o strike price, sa loob ng binibigay na araw. Ito ay nagbibigay ng benepisyo sa mga empleyado sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng mga pagkakataon na kumita mula sa anumang pagtaas ng halaga ng stock ng kumpanya sa paglipas ng panahon na nagtutugma sa kanilang interes sa pagtaas ng kumpanya. Next slide. Purpose. Stock option align the interests of employees with shareholders, encouraging them to contribute to the company's success as the value of the option is tied to the company's performance. Ang ibig sabihin nito ay, ang layunin ng stock option ay pagtugmain ang interes ng mga empleyado sa mga may-ari ng stock na nagsusulong sa kanila ng makipag-ambag sa paglago ng kumpanya, dahil ang halaga ng mga stock option ay kaugnay sa pagganap ng kumpanya. Ito ay nagbibigay insentibo sa mga empleyado na magtaguyod ng kanilang makakaya upang mapalago ang kumpanya at mapabuti ang kanilang sariling benepisyo sa pagtaas ng halaga ng stock. Next reporter. Hello everyone, my name is Ray Robles. I am the last reporter of this group. Vesting period. Employees typically need to stay with the company of certain period before they can exercise their stock option. Stock option often come with a vesting period requiring employees to remain with this company for a specified duration before they can exercise their option. This mechanism aims to encourage the employee retention and ties their financial benefit directly to the company performance and growth. Next slide po. Motivational impact. Stock option can motivate employees, enhance retention, and foster a sense of ownership in the company, as employees directly benefit from the company growth. The motivational impact of stock options typically is to provide employees with a direct stake in the company growth. This sense of ownership can enhance motivation, boost retention, and ratings, and align the interests of employees with the success of the organization. Example. That's all po. Thank you.